dapat pong paniwalaan na ang Diyos ay hinihayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng dalawang bagay. Okay? People today, okay, who want to know God, okay, must acknowledge the fact that God himself revealed to us, no? God revealed himself to us in two ways. May dalawang bagay po na nireveal ng Panginoon siya sa atin, may dalawang bagay. Unang bagay po yung tinatawag na the natural revelation. Sa pamamagitan po, ano po ibig sabihin yan? Pinahayag daw po ng Diyos ang kanyang sarili sa atin through His natural revelation. Okay? Now, ano po ibig sabihin yan? The Bible declares, okay, that when we examine His glorious creation, okay, we can conclude that He exists and that He is awesome in His power. Now, Pastor, saan matatagpuan yan? Psalms 19 verse 1. Ano po ang sabi ng Bible? The heavens declare the glory of God. No? The skies proclaim the work of His hands. Napakaliwanag na mismo, ano, na ang Panginoon declare His glory. No? So the skies proclaim the work of His hand. That's the natural revelation. Ito pa yung isang verse. Romans chapter 1 verse 20. For since the creation of the world, okay, God's invisible qualities, His eternal power, and divine nature have been clearly seen. Napakaliwanag po, no? Sabi dito po, no, since the creation ng world, yung invisible qualities ng Panginoon, yung eternal power niya, yung divine nature niya have been clearly seen. Ibig sabihin, sa pamamagitan na nakikita natin sa ating kapaligiran ngayon, sa ating mundong ginagalawan ngayon, ni-reveal mismo ng Diyos ang kanyang sarili. At tuloy po natin, being understood from what has been made so that men are without excuse. So, ito po yung may katanungan minsan, no? Pwede po nating i-apply ito. Paano daw po kaya yung mga tao hindi nakarinig ng salita ng Diyos? Maliligtas kaya sila? Pangalawang tanong, paano kaya yung mga tao na wala sa sariling kaisipan nila? Maliligtas kaya sila? Sige, konting interaction lamang po by just this verse, no? Ano po sa tingin ninyo? Sino po pwedeng sumagot? Pastor, ano po yung unang situation? At yung paano po kaya mga hindi nakarinig ng salita ng Diyos, especially mga nasa kasulok-sulukan ng bundok, na halimbawa hindi Mm. maabot ng tao, no? Mga ethnic, mga something, mga roots, mga tribo. Okay? Pangalawa, paano kaya yung pag-iisip nila hindi normal? Sabihin may abnormalities. My question is, can they be saved in spite of those things na situation nila? Yung po dun sa una, Pastor, siguro, uh, I think, yung ano po kasi yung katulad din nung sa kay Abraham po, nung time na yun, wala pa naman si Jesus po. Pero it is by yung kanyang faith was accorded as righteousness, yung paniniwala po, Amen. na, yung, na meron pong Panginoon na sinusunod niya, ina-obey niya po. And so, in a case like yung mga katulad ng hindi na nabahagian pa ng gospel, I think yung Opo. kanila po, Pastor, na, katulad nga ng sinabi sa Romans 1:20 po, na it's very obvious na meron pong Yes. Panginoon base sa kanyang creation po, Opo. Yeah. So, I believe po, Pastor, siguro, and God is righteous po, hindi naman po, yun ng Panginoon na, kung, alam niya po ang bawat puso So, Amen. kung Amen. doon siguro po sa mga tao na yun, na who have never heard about the good news, the gospel, ganyan, pero ang kanilang puso po ay naniniwala na there is a creator and yung righteousness na po na yun, ang Panginoon po ang magja-judge kasi po noon. Amen. So Amen. doon po Amen. sa scenario na yun, Panginoon, Pastor, yun po. Amen. I No? believe po na meron. Ewan ko lang po kung tama po yun, Totoo pero po. Yeah, yeah. Tama po kayo, Doktora. No? Yun po sila. Kaya nga po sabi dun so that men are without excuse. Meaning to say, wala tayong pwedeng ikatwiran, no, sa Panginoon pagdating sa panahon ng pagharap natin sa Kanya. Kaya nga, ang katotohanan po is, katulad nga po ng sinabi niyo rin po, Doktora, there is sufficient proof. Sufficient po yung proof na nakikita natin in this natural world na ginagalawan natin. No? In this creation na nakikita natin, that is a sufficient proof that the existence of God and powerful God ay nandito po.
Amen po ba? Kaya nga yun po yung dahilan, kaya po sinabi ni Apostle Paul, no, na dineclare niya, tunghayan po natin na doon sa na dineclare niya na kung saan pagdating daw po ng paghukom, no one can ever say na walang nagsabi sa kanila kung sino ang Diyos. No, hindi nila pwedeng ikatuwa na, Lord, wala naman po nagpahayag sa amin ng gospel eh. Kaya hindi po namin alam. Kaya I think di po kami karapat dapat maparusahan po siguro. Pero hindi po, no? Yun pong talata na sinabi ni Paul, sabi niya, no, men are without excuse. Why? Because God Himself made an effort to be known by creating a magnificent world. Totoo naman po yun, no? Actually, noon, di pa man po tayo nakakakilala. Pag tinan niya po, may awareness tayo na mayroong Diyos. Tama po ba? No? So yun po yun. So ito po yung tinatawag na natural revelation. Na sa pamamagitan ng creation of the world, na nakikita natin, God revealed Himself. Now, pangalawang bagay po na nireveal ng Diyos ang kanyang sarili sa humankind is through special revelation. Through special revelation. So God also revealed Himself through special revelation. Saan yun, Pastor? Yan po because of the Bible or His written word. Now, through the Bible, okay, God, okay, give us, okay, insights about Himself, no? Ipinakita ng Panginoon ang kanyang sarili at pinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kung kanina sinabi natin kung ang creation na ginawa ng Panginoon is tell about His awesome power and being Him as powerful God, the Bible also reveal more of Him also. Kaya nga, no, the more na binabasa natin ang Biblia, the more nating nakikilala ang Panginoon dahil ang Biblia is His revelation, His way of communicating to us. Amen po ba? The Bible tells us about amazing love and goodness of God. Will you agree with me, mga kapatid? Kaya naman, if this is the case, if the Lord Himself revealed Himself through the Bible, I believe na bilang mananampalataya, dapat din po tayo na ipagkatiwala natin ang ating buhay sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga mga kapatid, ito po yun, kung sinasabi po natin that the Bible is inerrant and infallible, sabi ko nga po kanina, ibig sabihin, we can trust the Bible that it communicate to us what God want us to believe and God want us to live. No? And that is the case. Therefore, pwede nating sabihin, to ignore or disobey the teaching of Scripture is to contradict its fallibility. Ulitin ko po yon. Therefore, to ignore or disobey the teaching of Scripture is to contradict its infallibility. Ibig sabihin, kung ini-ignore natin, dinidisobey natin ang salita ng Diyos, ibig sabihin lang to, hindi natin pinaniniwalaan ang Biblia. Hindi natin pinaniniwalaan ang Biblia ay perfect, hindi natin pinaniniwalaan ang Biblia ay walang error. No? Kaya sabi ko, ang Biblia is intended, okay, na ibinigay sa atin ng Panginoon so that we can pattern yung buhay po natin, paano tayo mabubuhay. That's how we should pattern our life. Kaya nga yung Bible is a manual. Kaya nga mayroon pong isang pastor na narinig ako, binigyan niya ng acronym meaning yung Bible. Di ba? Parang BIBL, Basic Instruction Before Leaving Earth. Yun po ang sabi niya. Bible, Basic Instruction Before Leaving Earth. So kaya mahalaga, no? Mahalaga po na ito po yung ating panghawakan ng Biblia. Okay? Now, punta po tayo sa pangalawang bagay, sa katotohanan ng nangyayari po sa atin sa ngayon. Now, according po kay Gallup, no, survey, ito po yung Gallup survey, ito po yung isa sa mga organization na kung saan nagso-survey about Christianity. Nag-release po sila in 2007. Ang sabi daw po nila, in the late 70s and early 80s, only around 38% lang lamang po daw ang naniniwala sa Bible. Imagine 38% lang. Then by 2007,
okay, yung 38% na yon actually nag-decline pa raw to about 31%. So ano ibig sabihin? Kung konti na nga lang yung naniniwala, habang tumatagal ang panahon, konti pa ng pakunti ang naniniwala. So now, tayo po ngayon ay nandito sa tinatawag na North America, nasa North America po tayo, okay? Ang Amerika daw po, sila ang una actually, no, 'di ba? Sila nga actually yung una na talagang nakaranas ng tinatawag na revival o reformation, no? And at ibig sabihin lamang niyan, kung tutuusin, dapat sa panahon ngayon, sila yung pinakamarami o populasyon na kung saan naniniwala sa salita ng Diyos. Pero sa kasawiang palad o sa kinalulungkot natin, ang reality po according to Gallup survey, sila po ngayon ay minority na. So ibig sabihin, kung sila ay naniniwala noon, sa panahon ngayon, hindi na nila pinaniniwalaan ang Biblia. Bakit kaya sa tingin mo, ganyan po ang nangyayari? Hindi lang siguro ang Amerika, even sa Europe, no? I heard one of my friend, pastor, minsan nag-mission po sila sa Europe. So sila, alam po natin, Europe country, sila yung mga unang nakakilala sa Panginoon. Sila yung mga unang na-missionan. Ano? Pero ngayon po, ang dami daw po nagsasara na simbahan. Ang dami na raw pong tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Ano po kaya sa tingin natin? Bakit kaya ganito po ang nangyayari sa mundo natin ngayon? Ano po ba ang sinasabi ng Corinthians, ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Okay? So that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Sa madaling salita, the very reason why many people are not interested anymore in the Word of God, because the God of this age, who is the devil, has already blinded the minds of those unbelievers so that they cannot see the light of the gospel and the glory of Christ, who is the image of God. Handaan po natin mga kapatid, Satan is the God of this age. He knows, alam ng kaaway, alam ng diablo, na as long na ang tao ay manampalataya at maniwala sa Biblia, kahit pa ito'y sinulat lamang ng tao, inspired by the Holy Spirit, pero once ang tao nagsimulang basahin ang Biblia, okay, imposible na sila hindi makakakilala sa Panginoon. Kasi nga sabi natin kanina, 'di ba? Binasa natin sa 2 Corinthians, 'di ba? Sa Timothy binasa po natin kanina, 2 Timothy chapter 3 verse 16-17 that all scripture is God breathed. It is anointed, no? Kaya imposible na pag ang tao ay nagbuklat ng Biblia, imposible na hindi mangungusap ang Diyos sa buhay nila. Kaya nakakalungkot po ngayon. Tandaan niyo po, napakaraming relihiyon po ngayon. Kaliwat kanan, napakaraming relihiyon. Nagtuturo, ginagamit ang Biblia. Pero alam niyo po, kaibahan ito sa mananampalataya sa mga Kristiyano. Tayo po, full gospel, ini-encourage po natin ang ating kapatiran sa Panginoon, members sa church, na magbasa ng Biblia. Okay? Pero yung other religion, kita po natin, ginagamit nila yung Biblia, pero they do not encourage the people to read the Bible. Bakit po kaya sa tingin nyo? Because if they start to read the Bible, mabubuksan ang kanilang kaisipan. Madi-discover nila kung ano ang katotohanan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, bigyan po natin ng pansin ang pagbabasa ng Biblia. Kung ito po ay pinaniniwalaan natin that this is inerrant, this is infallible, take time to read the Word of God. Katulad nga ng sinabi ng Bible, meditate the Word day and night. Okay. Now, let's moving on. Okay, pinag-aaralan po natin. Segue lamang po yon, just an application. Pero gusto ko pong patunayan sa atin na pag may nagtanong po sa atin na reliable ba yung Bible na sinasabi nyo, gusto ko po na masagot po ninyo ito. No? So yun po yung pinaka-purpose ng pag-aaral natin. So recap lamang po tayo. Ito po kasi dalawang bagay. Mahalaga yon na masagot po natin yon. Okay, ang tanong po kanina, isulitin ko lamang po, yung tanong po natin para alam po natin, what are the two ways of God's revelation of Himself to mankind?
Sige nga po, kung nagte-take note po tayo. What are the two ways of God's revelation of Himself to mankind? Binovolunteer ko po si Lester. Biglang binovolunteer. Boy, two ways daw, boy. Pasensya na po mga kapatid, si Lester kasi pinsan ko kaya ina-hot seat ko. Ano yung two ways? Kanina, chinat na ni Pastora Norma, nakita ko kanina. If you Oh, take heed of that. hindi nakikinig si Lester. Wow, ano Lagot po yung two ka. ways of God's revelation of Himself to mankind? Sino po pwedeng sumagot? Ako na lang po. Sige po, ayan. Si Johan. Yan, Ah, sige. yung una po is natural revelation, which is Okay. the evidence found in our surroundings po in through Amen. creation. Okay. And yung second po is special revelation, which talks about the scripture and Amen. yung natututunan po natin at saka nakikita na experience sa living word of God. Amen. Ay, Johan ha. Sige, pag nagkita tayo. Perfect. Pag nagkita tayo sa Saskatoon, meron kang Ferrero chocolate sa akin. Sige po. Okay, now let's move on. So the claim of the Bible, that's the number one main point. No? The claim of the Bible. Ano ba kine-claim ng Bible? Of course, the Bible, alam natin, may Old and New Testament. No? Now, undeniably, the Word of God claims, tinilang po natin, no? If you notice, meron po tayong tatlong initial passages kanina na binasa. And this claim of the Bible support our teaching po. No? Una, Psalm 19 verse 7. Itong 19:7 uses two ideas pointing to the supernatural nature of the Bible. Okay? Makita po natin dun sa opening phrase nung Psalm 19:7, ang sabi po, it is perfect. Okay? It is perfect, reviving the soul. If that's the case, then, ibig sabihin, that is a trustworthy, making wise the simple. Kaya nga, no, sinulat ni David to eh. King David wrote, okay, that the reason the Bible is so powerful because it can change the lives of people. Kaya reviving the soul. Meaning to say, it can change the lives of people. Why? Why kaya? Sa tingin nyo, because the Bible is flawless. Pag sinabing flawless, perfect. No? Perfect. And because it is perfect, of course, we can trust the Bible. Kaya dabi doon, trustworthy. No? Trustworthy. Then, pag pinag-aralan natin naman yung words ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, no? Dito makita natin Paul enumerates some of the significant functions of the word. Ano ba yung mga significant functions doon sa 2 Timothy chapter 3 16 17? Functions of the word, yung significant function of the word, ito una is what? Teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. And those things, okay, I believe leads to the blessing of what? Blessing of being thoroughly equipped for every good work. So yun po yung blessing, no? Hindi material blessing. Okay? Hindi po material blessing yung tinutukoy dito kung hindi para sa atin, blessing in a sense that we will be thoroughly equipped in what? In every good work. Ibig sabihin, tayo po ay kinakailangan makakitaan ng mabubuting gawa. Amen po ba? No, hindi kaya nga sabi ko ito, segue lang ano, ang mga ligtas, okay? Ang mga ligtas na, okay? Hindi po sila gumagawa ng mabuti para maligtas. Kung hindi sila ay ligtas na, kaya po sila nakakitaan ng paggawa ng mabuti. So yun po ang kaibahan natin. Sa dating relihiyon po natin na natutunan natin para daw po tayo ay maligtas, kailangan tayo maging mabuting tao at gumawa ng mabuti. Yun po ang ating katuruan na natanggap po natin. Pero balik-kabaliktaran po yun. No? Ang ligtas, tayo'y ligtas na, ang taong ligtas na ay nararapat lamang na makakitaan ng mabubuting gawa. Now, paano tayo makakagawa nun? Paano tayo magiging mabuti? Now, secret is the Bible.
Kaya nga, paano tayo magbubunga ng kabutihan kung wala tayong panahon na inaalay sa pag-aaral ng salita? Now, babalik lang uli din sa tanong yon. Kung tayo po ay hindi nagbabasa ng Biblia, ibig sabihin lang, hindi natin pinagkakatiwalaan ng Biblia. Masakit man pong isipin o sabihin, pero yun lamang po yun. Amen? So again, the reason why the Bible is capable of accomplishing this is because ang Biblia po ay libro na direktang mula sa Diyos. Okay? Kaya nga sabi doon, all scripture is God-breathed. Now, what does this phrase mean? Ano kaya ibig sabihin na ito? Literally, okay? Okay, according to Paul, no? Paul is suggesting that every word in every book in the Bible is a byproduct. Okay, ulitin ko po 'yon. Paul is suggesting is that every word in every book in the Bible is a byproduct of God's supernatural work. Okay? Resulta ramong po 'yon. Resulta, pag sinabing byproduct, resulta, okay, ng God's supernatural work. In other words, no, when we see the phrase God-breathed, okay, it points, no, it points that the process of how God brought the Bible into existence. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Okay, here makita natin that the picture that Paul is driving across to us is the process, okay, by which man was brought to life. Paano ba yon? In Genesis chapter 2 verse 7. Okay, makita natin, no? All scripture is God-breathed. Now, puntahan natin kung paano tayo binigyan ng buhay ng Diyos. Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and what? Breathed into his nostril the breath what? The breath of life, and the man became a living being. Now, consider po natin, mga kapatid, itong process of man's creation, ano? Tingnan natin, no? First, makita natin that God formed the man out of dust of the ground. Then after that, God breathed into man the breath of life. The same happened po, mga kapatid, in the Bible. Why? Because God allowed some human writers to write using their own personalities. Diba? Personalities, techniques, and even literary style nila, iba-iba. No? Pero tingnan niyo po, sinulat man nila through personalities, but God breathed into them what? The Holy Spirit, so that their only writing is, yung maisulat lang nila is kung ano yung intention ng Diyos para isulat nila para sa atin. Okay? Sa anumang dako ng mundo at sa anumang dako o dami ng taon na darating pa. Okay? So ganun po ang nangyari. So in theology, kung titingnan po natin yung prosesong yan, no? Yan po ay yung tinatawag the inspiration of the scriptures. Okay? God inspires the human being to write what God intended to write for human of all places and ages. Amen po ba? That's why we believe that the Bible and the scriptures is inspired by God. And by saying this, okay, tingnan natin uli. Sino po pwedeng bumasa? Baka pwede po akong mag-request po. 2 Peter chapter 1 verse 21. Sino po pwedeng bumasa sa atin? 2 Peter chapter 1 verse 21. Ako na po, Pastor. Sige po. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. See? Amen po. Here, makita po natin, no, that Peter reinforces yung idea na sinabi ni Paul. That the scripture is God-breathed scriptures. Alam niyo po, wala na po tayong makikita na specific verse, kundi ito sa sinabi niya, no? Na the prophets spoke and wrote the Bible, never doing anything out of their own will. Instead, they spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. The words carried along, mga kapatid, come from the idea, alam niyo po ba yung sailboat? No? Yung sailboat na kung saan carried along by the wind. So ito po yung magandang illustration, no? Itong sinabi ni Peter na yung sailboat daw po is being carried along by the wind.
Now again, pag sinasabi po natin ganito, it only explains that the process for us, no? Na those human writers of the Bible never produced the Bible by themselves. They never produced the Bible in themselves. The very reason, no? The Bible produced because these human writers, what happened to them? They were just powerfully, or they are just carried along or supervised and guided by the Holy Spirit. That's why I believe without the whole power of the Holy Spirit that carried along the writers of the Bible, it cannot be written. Hindi po ito maisusulat, no? Kaya mahalaga na ito po yung isang logic, okay? Logic na pwede ko pong masabi na pwede nating ikatwiran pag may nagtanong sa atin na paano mo nasabi na ang tao nga sumulat niyan pero hindi galing sa tao yung mensahe. Okay, ito po. Isang example. Di po ba sinabi ng Diyos o sinabi sa gospel, no? Mahalin daw po natin ang ating kaaway. Mahalin daw po natin ang ating kaaway. In a natural man, nakakita na po ba tayo ng tao na minahal ang kanyang kaaway? Ang tao, ikaw tao ha, magsasabi ka ba na mahalin mo ang kaaway mo? No, I don't think so. Eh, baka sabihin mo, ba't kumamahal ka? Baka kaaway ko nga yan eh. Di ba? Oh. Anong sabi ni Lord? Pag kaaway mo, ang sabi, pakainin mo raw at painumin mo pa. Pag kaaway mo ha, pag-pray mo pa. Now, in human term, gagawin mo ba yun? Opo, pastor, siguro, paiinumin ko, pero may lason. Tama? Pangalawang bagay, pag sinampal daw, sa kanang pisngi, ibigay pa ang kaliwang pisngi. Sino naman tao po kaya? Tingin ninyo, human reasoning, di ba? Tao ka, sinampal ka, sa kanan, ibibigay ba kaliwa? Hindi. May tendency, re-retaliate ka, baka sinuntok mo na yung tao sumampal sa'yo. So in this case, makita natin, no, people itself will not write those kind of things kung hindi mula sa Diyos yung bagay na yun. Dahil tanging Diyos lamang ang makakagawa ng bagay na yun o ang nais ng Diyos na mangyari sa atin, sa Kanya nang galing yung idea na yun. That's why I believe, no, the human reasoning lang, no, kaya ako, yun ang minsan ini-explain ko eh. Na human reasoning lang, sige, wag natin gamitin, pero ibig sabihin, yun yung nakalagay dito. Sa tingin mo, ikaw bilang tao, di ba? Gagawin mo yun. That's godly wisdom, katulad ng sabi ni Brother Johan. Amen po ba? Now, tanong tayo uli para malaman natin, no? What does the praise God breathed man mean? Ano po ibig sabihin nun? Katulad ng pinag-aralan natin kanina. Ano po sa tingin niyo? What does the praise God breathed mean? Diniscuss ko po kanina yan. Meron po gusto sumagot? Ayoko po na ako na naman ulit, kaya just passing po. Pwede ko naman po sagutin, pero sige po, yung iba naman po. Iba naman, no? Sige Si po. Lester po. Review lang. Boy, andyan ka na ba, boy? Lester po, pastor. Si Lester, sagot na. Wait lang po, nasa washroom. Pastor ako. Sige po. Ano ko, hindi po ako sasagot. Meron din ako i-nominate. Ganun po, sige po. Sige po. Si Shay o kaya si Angelica. Sige po. Yari ako sa dalawa nito mamaya. Pastora naman. You told us to listen only. Okay, baka hindi nila na-take note. Sige, pag sinabi po natin God-breathed, ito po yung tinatawag na process of how God brought the Bible into existence. So, ulitin ko po yun. Pag sinabing God-breathed, it points to us the process of how God brought the Bible into existence. Amen? So, yun yun. Yung pinaka-verse nun, no, na pwede natin pagbasihan, yung Genesis chapter 2, verse 7,
The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Okay? Okay, let's move on. Okay, sabi ko una, tapos na tayo sa claim of the Bible. Ito yung pangalawang bagay, the characters of the Bible. Now, in order for us to establish the reliability of the Bible, mahalaga na maging familiar po tayo sa mga evidence-based, no, ng mga character sa Bible. Because alam po natin, no, nakita natin, the character of the Bible have harmony and unity. Kaya umpisahan po natin yung facts ng Bible. Okay? Now, review. Tingnan nga natin kung alam natin ang Bible natin. Ilang books po meron ang Bible? 66 po sa atin. Okay, 66. Sa Ilan po iba, ang New more than Testament at ilan po ang Old Testament out of 66? It has a 39 total and of 66 27. books. But how many books are in the Old Testament and how many books are in the New Testament? 39 OT, 27 NT. Very good. Thank you po, Pastora. Okay, 39 books ang Old Testament, 27 ang New Testament. Okay, ito, pangatlong tanong. Out of that, 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament, ilang writer naman po ang pumapaloob sa 66 books? Ilang authors? Trivia. Parang po tayo nag-aaral sa Bible School ngayon. 40. Okay? 40 human authors. Okay? Total of 40 human authors that came from a wide variety of life. Ano po ibig sabihin? Iba't ibang klase po yung pagkatao ng mga authors. Okay? Isa-isa po yan. Some are prophets, some are apostles, some are kings, some are priests, some are fishermen, some are shepherds, some are tax collectors, and some are doctors, etc., etc. So these people are inspired to write, no? Tandaan po natin, they wrote in different times and occasions. Okay, some wrote after their great victories. Others wrote while going through severe trials in life. No? And there were some who wrote while they were at the prime of their lives. So yun po yung kanilang situation. Then while others wrote during their senior years. Okay? Tindan nyo po, senior na sila. Pero naging kapaki-pakinabang pa rin po ang kanilang buhay. Kaya ako po'y naniniwala na walang matanda pagdating po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? At alam ko po dito, wala po pong matanda dito. Lahat po tayo ay mga batang-bata pa. Kaya habang bata po tayo, may lakas, ay patuloy po tayong magpagamit sa ating Panginoon. Okay? Keep moving. Let's go on. Nevertheless, ito pong sabi, it took all these human authors to finish the Bible over the period of about 1,500 years. So yun po yung gap na tinatawag. So ganun po yung haba, no? Ibig sabihin, hindi nasulat ngayon, nagbilang pa ng 1,500 years or even 400 years, yung ibang ano naman 400 years gap bago maisulat yung mga susunod na libro. Now, ano po ang puntos dito? Makita po natin that in the midst ng lahat po ng facts na yon, ng lahat ng differences na ito, tsaka variations, makita po natin, no, tingnan natin, di ba? Sabi ko nga po kanina, iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klase ng panahon, at iba't ibang klaseng haba ng panahon ng gap. Pero makita po natin, pag binasa po natin yung Bible, no, from cover to cover, makita natin that there's only one single theme from from Genesis to Revelation. Di mo ba? Hindi pansin niyo po yun? There is a possession of one single theme from Genesis to Revelation. And that one theme, no, isang tema lang po, no, runs throughout the entire Bible. Ano po kaya sa tingin nyo? Yung one theme na yon, yung isang tema na yon that runs from Genesis to Revelation. What do you think is that? Pastor, ang isa pong pinaka-running theme is the redemption of man. Amen. Opo. Tama po si Pastora, no?
Pag tingnan po natin, no, biruin nyo, no, 1,500 years, yung mga gap nila, iba't ibang klase ng hanay ng tao sila. But, bakit kaya? Kita mo, may isang pagkakaisa yung kanilang tema na isinulat. Anong Oo. tema? Katulad ng sinabi ni Pastora, salvation of man through Jesus Christ alone. Salvation of man through Jesus Christ alone. No? Mapapansin niyo po ba 'yon? Napansin niyo po ba 'yon? Sa mga nakabasa na po ng Bible from cover to cover, have you noticed that kind of theme? No? Makita natin una, no, sa Genesis, pag binasa natin, it records what? Ano pong pinaka-highlight doon? The fall of man into sin. Kita natin, no? Then throughout that, the Bible, makita natin, pag binasa natin, the continuous, makita natin yung tao, nagkasala, makita rin natin yung continuous deterioration ng kanilang pamumuhay dahil sa kasalanan. Okay? Then so on and so forth, pag binasa natin tuloy-tuloy ang Bible, dahil sa kasalanan ng tao, naging masamang-masama ang tao, no? Ito na ngayon, mayroong tinatawag na gracious promise of Messiah. No? Kita natin yung mga propeta, di ba? Pinaprophesy nila that there will be a Messiah coming, that the people, that the human will deliver them from sin. Tama po ba? Di ba? Ganun po yun. Then the New Testament come, no? Ito na. Nakita natin yung fulfillment. Yung fulfillment ng prophecy, ng promises concerning the Messiah. Kita natin yon sa New Testament. Kita natin that Jesus finally came and finishes the work of salvation. Amen po ba? And not only that, makita natin, after that, the New Testament as well records the teaching of Jesus. No? The teaching of Jesus and His promises. Okay? Pinakita po yan. Na not only yung promises, but also His second coming. No? Yan yung gusto niyang, yung final, final message niya. Gusto niyang i-deliver sa tao na He will come back again. So sa mga sinabi ko pong ito, makita lang po natin talaga that the center of the Bible or the central theme of the Bible is no other than Jesus Christ. Jesus Christ, the author and finisher of our faith and even our salvation. Amen po ba mga kapatid? Now, illustrate po kaya natin to. Tayo po kaya, halimbawa rito, ilan na po tayo? 12, no? Sa tingin niyo po, no? Tayo po kaya, halimbawa, sinabihan tayong magsulat, no? Basta magsulat lang, sabihin tayong magsulat lang. Sa tingin niyo po kaya magkakapare-parehas ang sinulat natin? Without telling us, wala nagsasabi sa atin, ha? O basta sumulat lang tayo. 'Di ba? Tingin niyo po kaya magkakapare-parehas? Hindi po, no? Why? Because we are different people, we are in different personalities, background, and ages, no, iba-iba. It is impossible. It's really impossible for a human to write a one single topic or theme. Impossible. But this, makita natin, no? Kaya yun, ito, kaya yung claim of the Bible, importante, no? Pinapakita ko po sa inyo. Kaya, kung hindi po talaga kinasihan ng banal na espiritu ang 40 human authors na ito, hindi po magkakaroon ng central theme, Biblia. So, nagpapatunay lamang po na ang banal na espiritu ang kumasi sa human authors so that the Bible ay maisulat. And that's our claim, no? That's our proof that the Bible is really reliable. Amen po ba? Hindi po coincidental, no? Na naisulat po ang Bible. It is not coincidental, but it is providential. Ulitin ko po, it is not coincidental, but it is providential. Ibig sabihin niyan, God was completely behind the process of producing the Bible. God was completely behind the process of producing the Bible. Amen? Amen po ba mga kapatid? Again, tanong, what is the theme of the entire Bible? Sino po pwedeng sumagot? What is the entire theme of the entire Bible? Review lamang po.
Salvation of man po through Jesus. Okay? Aside mo, the central theme. Yeah, okay? Jesus Ano po. pa? Yeah, amen. Now, moving on. Number 3 na tayo. Ano po yung una kanina? The claim of the Bible. Tapos the character of the Bible. Pangatlo po is the credentials of the Bible. Now, pag sinabing credentials, ano po kaya ibig sabihin nito? Pag sinabing credentials, pag sinabi pong credential, it refers to evidence or testimonies. Okay? Why? Because evidence and testimonies establish greater confidence or authority on the Bible. Amen po ba? Kaya makita po natin, maraming tao out there, no, sa labas, would openly criticize us. No? Tayo mga mananampalataya. Kini-criticize tayo for our belief in the Bible. Parang tingin nila sa atin, we are so naive, we are so foolish, na maniwala at manampalataya dito sa ancient book na ito. No? Naranasan niyo na po ba yun? Kaya nga sabi ng matatanda, di ba? Kung alala ko yung lola ko noon, sabi niya, Apo, wag kang magbabasa ng Bible, masisira ulo niya. Sino po nasabihan na sa inyo ng lola ninyo ng ganon? Meron po ba? Pastor Norma. Marami, miski sa panahon na ngayon. That's why we are persecuted as believers in Christ, no? Kasi nga maraming mga tao hindi nila pininiwalaan ang salita ng Diyos. But again, let me assure you, mga kapatid, that the Bible, okay, is, very reliable. That's why we do not have to be ashamed in believing in it, no? Bakit? Bakit hindi tayo dapat mahiya? Okay? Meron 3 bagay, okay, na gusto kong ipakita po sa atin na I believe that noteworthy evidences kung bakit hindi natin dapat ikahiya ang Bible. First, Bible is a fulfilled prophecies. Will you agree with me? Bible is a fulfilled prophecies. And this is one of the strongest evidence that validate the belief that the Bible is really the Word of God. Amen po ba? Kasi alam niyo po, no one can reveal future events with 100% accuracy. Wala pong pwedeng mag-reveal ng events, no? Even Notre Dame failed. Di lahat ng kanyang inano ay natupad. Pero the Bible itself, 100%, everything that is written in the Bible, accuracy happened. Ba't kaya pa tingin nyo? Because the reason why God allowed prophecies to be recorded for people so that for us to know that the God of the Bible is the only real God. Ulitin ko po yon. God allowed prophecies to be recorded for the people, okay? For the people to know that the God of the Bible is the only real God. Okay, kaya next week topic po natin, the transcendent God. Yun naman pong pag-aaralan natin. Okay, pinapayan po. Okay? Now, turn your Bible in Isaiah 46 verse 9 to 11. Isaiah 46, 9 to 11. Babasahin ko na lamang po para mabilis po tayo. Remember the forming things, those of long ago. I am God, okay? I am God, and there's no other. I am God, and there is none like me. Verse 10, I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Verse 11, from the east I summon a bird of prey, from a far off land a man to fulfill my purpose. What I have said, that will I bring about. What I have planned, that will I do. Here, makita po natin ang Bible, there are about, I believe, 2,500 prophecies written in the Bible. 2,500 prophecies written in the Bible. And out of 2,500, okay, alam niyo po kung ilan na po ang na-fulfill out of 2,500? 2,000. Out of 2,500 prophecies, 2,000 had already been fulfilled with perfect accuracy. Okay? Now, kita po natin, ilan na lang po natitira?
So meaning to say, 500 na lamang po yung inaabangan natin na prophecy. And that prophecy is about for future events. No? Na inaantay po natin sa panahon ngayon. Amen po ba? Are you excited na antayin yung mga prophecy na yon, kaparating na yon? Now again, tingnan po natin. Okay? I would like to give you some example of fulfilled prophecy. No? Para makita natin talaga that God is really behind all this prophecy. Kanina nga sinabi natin, di ba, na isang accuracy na nakita natin, yung central theme ng Bible, okay, is talking about Jesus. Okay, salvation is only from Jesus. Now, allow me to highlight some of the prophecies na sinasabi ng Bible. In Genesis chapter 3 verse 15, okay, born of a woman, okay, in Genesis 3:50, born of a woman, ano po nangyari? Tingnan niyo po yung Galatians 4:4. Sino po pwedeng bumasa ng Galatians 4:4? Basahin po muna natin yung Si Genesis Brother chapter 3 Lester. verse 15. Sige po, pwede mo bumasa. Galatians, ano po yun, Pas? 4:4. Galatians 4:4. Sige po, wait lang. But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law. Okay? Now, tingnan po natin yung Genesis 3:15 ha. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Sino po kaya tingin niyo yung tinutukoy dito? Sinagot po ng ano? Ng Galatians chapter 4 verse 4. Okay? Then Isaiah 17, ang sabi naman po doon is born of a virgin. Now, buksan niyo po yung Matthew chapter 1 verse 18 to 23. Matthew chapter 1 verse 1, chapter 1 verse 18 and 23. Babasahin ko po 18. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was bound to be pregnant through the Holy Spirit. Then 23, talon tayo. Okay? The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Now, tingnan po natin yung Isaiah 7:14. Na natin kung accurate. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. So, doon naman, dalawa lang po. Kasi pag inisa-isa po natin, ang dami yan. 2,000 daw po yan. Baka abutin tayo ng ilang araw pag inisa-isa po natin. So, dalawang example po, pinakita ko po sa inyo how, paano po na-fulfilled yung tinatawag na prophecies dito po sa Bible. Kaya nga, kung titingnan po natin mga kapatid, none of this happened by chance. Hindi po ito nangyari by chance. I believe that I believe in my heart, that God gave these fulfilled prophecies for what? So we can wholeheartedly accept the authority of the Bible. Ulitin ko po yun. I believe with all my heart that God gave these fulfilled prophecies so we can wholeheartedly, buong puso po natin, natanggapin ang authority ng Bible. Okay? Question again. How would all 2,000 prophecies in the Bible be fulfilled in perfectly accurate way? May ba sumagot? How does this really affect our Christian faith? Assignment na lang. Mahaba pag sinagot pa natin eh. Go. Ano yung pangalawang credentials of the Bible? Preservation of the Bible. Una, fulfilled prophecies. Pangalawa, preservation of the Bible. Ano pong verse ang pwede natin gamitin dyan? Matthew chapter 24 verse 35. Sino po nakaka-memorize sa inyo yan? Matthew 24 verse 35. Ang sabi po ng Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. The Bible is preserved. Ang mundong ito, ang langit at lupa ay lilipas, pero ang sabi ng Panginoon, but my word will never pass away. This very verse
okay, mga kapatid, validated the fact that until today, okay, until today, we have the privilege of reading and studying the Bible. Pribilehiyo mga kapatid, ano? Kaya ang pagbabasa ng Biblia hindi po dapat kinatatamaran dahil ito'y isang pribilehiyo. Kaya nga mga kapatid, encouragement despite ng persecution, attack, opposition, criticism, o may nagre-ridicule sa atin, huwag po tayong manghinawa, sa halip tayo po'y magpatuloy. Sapagkat makita po natin, tulad ng sinasabi ng Biblia, no, na ang Panginoon, si Kristo, ang susi ng kaligtasan. Kaya sa mga nagpe-persecute sa atin, nag-o-oppose sa atin, nagki-criticize sa atin, nagre-ridicule sa atin, pag-pray lamang po natin sila. No? Pagdasal lang po natin sila. At kung magkaroon po ng pagkakataon, bigyan tayo ni Lord ng pagkakataon, makapaghayag ng gospel sa kanila, ay gawin po natin. Now, tanungin ko po kayo, how many books po ang alam ninyo sa Bible na nakita niyo po na marami pong mga Kristiyano nag-survive sa persecution and opposition? Marami po, di ba? No? Sa buhay pa lang ni Paul, makita po natin, even the disciples itself, makita po natin kung paano po sila na-persecute, especially the time of Roman Empire. No? Makita natin the early Christians, makita natin some of them really, beheaded, some of them are pinako, pabaliktad. No? At not only that, makita natin in 303 AD, if I am not mistaken, under Emperor Diocletian, I think. Hindi pala. Diocletian, no? Makita po natin, ito po yung panahon na nag-declare siya na ang every family daw po na makakitaan ng Biblia ay kailangang patayin. Wow. Ang bawat pamilya na makakitaan ng Biblia ay dapat patayin. Not only that, yung Biblia o every copy na makita ng Bible ay dapat sunugin. No? So makita natin yung persecution at kahirapan na dinanas ng mga early Christians. But in spite of that, makita natin, di ba? Makita natin na ganyan nga, may decree na nangyaring yan. Pero kailan to? 303 AD. Ang tanong, anong panahon na tayo ngayon? Di ba? We are now in 2024. Pero kung nangyari ito, no? Bakit hanggang sa panahon ngayon, ang Biblia na binabasa natin, nandito pa rin nag-i-exist? And that is the very proof of the verses na binasa natin. That heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Kahit anong gawin ng tao, ano man mag-i-hinder yan sa salita ng Diyos, ang purpose at ang layunin pa rin ng Panginoon. And that is promises. Amen? So kaya mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, makita natin that the Bible is really reliable. Pangatlo po, pangatlong bagay, no? Under the credentials of the Bible, yung fulfilled prophecies, preservation of the Bible, huling-huli po is the power of the Bible. Naniniwala po ba tayo na makapangyarihan ang Biblia? Na makapangyarihan ang salita ng Diyos? Amen po ba? Kung amen po tayo rito, pwede po natin i-conclude, no? Na talagang makapangyarihan ang Biblia. Bakit kamo? Dahil ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay may kapangyarihan na magbago ng buhay ng tao. Kaya po kayo, ako, ay naririto, nag-aaral ng kanyang mga salita na bago ang buhay dahil sa kapangyarihan ng Bible na makapagbago ng buhay ng tao. In human history, makita po natin, many people has been affected by changing their lives through the Word of God. And literally, millions and millions of people, past, mga namatay na, and even present, no? Makita natin, have changed their life, no, for the better. Why? Because of their exposure to the Word of God. Kaya nga ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is living and active
sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. Now, if this is the case, ibig sabihin lang po niyan, no heart is too hard for the power of the Bible. Ulitin ko po yun. No heart is too hard for the power of the Bible, mga kapatid. Why? Because Bible itself can penetrate the heart even of the darkest soul. Nothing compares to the ability of the Bible to change humanity, mga kapatid. No matter how corrupt the world na ginagalawan natin, wala pong makakapagano po yan. Now, perhaps, pwede po nating sabihin, no? Pwede nating ikwento, no? Sa ating mga kakilala, kaibigan, kapatid, no? Pwede nating ikwento kung paano binago ng Diyos yung buhay ng great men and women sa Biblia. Okay? Testify lang yon. Ganun din tayo, no? Paano natin? Pwede natin test. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, ng ating testimony, no? Yan po ang isang susi. Kung gusto po talaga nating makapagdala po tayo ng kaluluwa sa Panginoon, alagaan po natin yung ating testimony. Okay? Kailangan po tayo ay, ano po sabi niyan, hindi lang po natin alam o binabasa ang Biblia, dapat po nakikita po sa atin ang nilalaman ng Biblia. Ibig sabihin, the Word of God must reflect sa ating buhay. Hindi man natin ito binibigkas, hindi man natin ito sinasabi, pero nakikita po dapat ito sa ating pamumuhay. Amen po ba, mga kapatid? No? We walk, ano yung kasabihan? We walk the talk. We walk the talk, no? So again, mga kapatid, mahalaga po, no, na maintindihan po natin ang lahat ng mga bagay na ito. And let's commit ourselves, mga kapatid. In closing, let's commit ourselves in the study of the Bible. Because I believe 100% to 100% the Bible is reliable. Amen? Ano po sabi ni Dr. Aris? Dapat halata po ang way of life. Amen? Dapat nakikita. Pag sinabi mong Kristiyano ka, dapat nakikita yung pamumuhay Kristiyano. Amen po ba? So yun po yung sinasabing, let's walk the talk, no? Ibig sabihin, kung ano po yung dapat makita po sa paglakad natin, mas maganda na makita sa buhay natin kaysa panay salita lang, no? Kailangan makita sa ating gawa. Amen po ba, mga kapatid? So that's the end of our study for tonight. Do you have any questions? Do you have anything that you want to clarify? Sige po, we can give at least 5 minutes kung meron po kayong gustong i-clarify. Kung wala naman po na, ay magko-close na po tayo sa prayer. Kasi Pastora Norma po. Sige po, Pastora Norma, go ahead po. Pastor, hindi po ako magka-clarify. Kung ito po ay mababalikan pa yung lesson, although baka hindi na po, but if you can give Sige po. yung pong written, yung notes nyo po, yung pong diniscuss nyo po last week kasi ito po ang aking pinost. Okay, ganun po ba? Jesus. Sige po, pwede naman po, Pastora Norma. Meron po bang sige po, pag-usapan po natin uli. I will make time po. Kung okay lang po, kahit po pasadahin kasi nga po, marami po kahit po sa Saskatoon, mga kabataan or yung pong mga may puso to share the gospel, ito po yung makakatulong po. No? Sabi ko nga po, ginamit ko na po yung term na apologetics para lang po yun po, Pastor, na how to defend one's faith, no? Katulad po ni na Pedro, no? In season and out of season. Kung okay lang po, Pastor, sige no? Po, kung okay lang po sa inyo, di po tayo ng session na lang po siguro, Pastora Norma. Kung anong pong araw pwede sila, I will give time for them po for this topic. Sige po, Pastor. Para po medyo buo po natin mapasadahan. Kung may mga tanong din na discussion, pwede pong ma-discuss natin. Opo, siguro po in one of our prayer meetings, join po kayo, Pastor, no? Sige po. Sa Saskatoon, and then bigyan po namin kayo ng panahon, no? Ito po kasi mahalaga ang apologetics, lalo na po mga in charge sa katulad din na Doc, no? Sila po ay talagang exposed po sa public, no? They need this po talaga, no po, Pastor? Yeah. Salamat po, Pastor. Sige po. Yeah. Sige po,
sabihin nyo, pag-usapan po natin ito, no? Ito po kasi yung mga ilang topic po kasi na ano tulad yan, yung the deity of Jesus Christ. Pangalawa, yung Bible po, no? Kailangan mapatunayan po natin Kaya po pinag-aaralan natin to so that we can prove to them that the Bible is reliable. Kasi nga maraming tao, hindi sila naniniwala na ang Biblia ay mula sa Diyos. Ang paniniwala lang nila, ang Biblia ay sinulat ng tao. Oo, tama sila. Sinulat ng tao. Pero hindi nila pininiwalaan na merong behind power kung bakit naisulat yun ng tao, and that's the power of God. So kaya importante na nag-take notes po tayo dyan so that we can use that. Kung meron man magtanong po sa atin, sige nga, patunayan mo nga sa akin na yung Biblia ang sinasabi mo ay really, reliable and really coming from the God na sinasamba mo. So yun, mahalaga po yung mga tanong na yun na masagot po natin. So amen po. Amen po. Amen. Sige po. So ganoon na lang po, Pastora Norma. Well, I will take time po. Sige po, I will attend sa ng isang prayer meeting po so that we can discuss po uli itong the deity of Jesus Christ for others to rin po, to heard about it. So sige po, kung wala na pong katanungan, lumalalim na po ang gabi, especially dyan po sa Saskatoon at sa past 10 na po sa inyo dyan. May pasok pa rin po bukas. Sige po, pwede ko po sigurong ma-request si Pastora Norma na lang po kung okay lang po, Pastora Norma, to close us in prayer po. Sige po, Pastor, at nais po nating pasalamatan mga kapatiran from Kelowna, from Edmonton, Wabasca, Pastor, Vancouver, Saskatoon, sa kanila pong pagdalo ngayong gabi. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Aming Amang nasa langit, our Father God in heaven, we thank you, Lord. We magnify your name. We worship you, O Diyos, dahil po sa inyong kabutihan sa aming lahat. Salamat po, O Diyos, na hindi mo kami iniwang nag-iisa, kundi sa pamamagitan po ng iyong buhay na salita. Binibigyan mo po kami ng pag-asa sapagkat ang iyong salita ay hindi lamang po mga titik, but it is spirit, buhay, hindi kumukupas, nangungusap sa amin, Panginoon, at tutuparin mo ang bawat sinabi mo sa iyong salita. Kaya, Panginoon, ito ang aming dakilang pag-asa, Lord. Maging sa aming kapanahunan, iisa ang tema, ang pagmamahal mo sa amin, na yung tinupad ng iyong pong ibigay ang aming Panginoong Jesucristo, ang iyong buktong na anak sa amin. And He is our blessed hope hanggang siya'y bumalik, Panginoon, Lord. Sa Kanya kami nakatingin, the author and the finisher of our faith. Patuloy, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kagutuman para sa iyong salita, magsipagtiyaga kami. Salamat po sa mga ibinibigay mong tagapagturo sa amin in the person of Pastor Joel. Pagpalain mo po siya sa po ng kanyang pamilya, Panginoon, sina Sister Van, sa mga anak. Ang aming pong dalangin, O Diyos, patuloy as we continue to study and meditate your word. Ang inyong banal Espiritu, ang siyang magbigay po ng kaliwanagan sa amin, Panginoon. Amen, Lord God. Thank you, Jesus. Pagpalain mo ang bawat isa. We speak for traveling mercy upon Doc Iris. At ang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Tanggapin po ninyo ang kagalingan ng sinumang may sakit at karamdaman sa atin ngayon. Ang mga kahilingan ng favor mula sa Panginoon. Receive the favor from the Lord in Jesus' name. Whether work-related, family-related, personal, sa pangalan ni Jesus ay inyo nga pong tatanggapin ang katugunan mula sa Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito na minsan pa pinagpala mo kami sa iyong salita. We acknowledge you and the power of the blood of Jesus. This is our prayer, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. God bless you all po.